Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig at nanonood ng ating pong live telecast sa oras pong ito. Patuloy po na nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang biyaya ay gayon na lamang na patuloy dumadaloy araw-araw sa atin. Ngayon po ay pangalawang araw na po ng ating pag-aaral at tayo po ay patuloy na mag-aaral tungkol sa Homeward Bound. Ngayon po ay atin pong pag-aaralan ang may temang tungkol sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay naghihintay sa atin. Maraming katanungan tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ang ilan sa mga tanong ay, totoo bang may Diyos? O meron ba talagang lumikha ng lahat ng bagay? Sa susunod na araw po ay pag-aaralan po natin yung mga tungkol sa bagay na paglikha ng ating Panginoon. Sa ngayon, meron lamang po tayong pag-aaralang mga ilang bagay tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kasama na diyan yung kung meron bang Diyos, at ang kasunod ay kung meron Diyos, mahal ba tayo ng Diyos? Ngayon po ay patuloy na atin pong babagtasin ang atin pong pag-aaral. Sa banal na kasulatan, sa aklat po ng Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1, ay meron pong sinasabi ang banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoon Diyos. Genesis 1:1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang Biblia ay nagpasimula sa isang bagay na tumutukoy na mayroong Diyos, na siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Subalit sa kasaysayan, makikita rin po natin sa aklat ng Genesis na ito ay nagsasabi na dahil nagkasala ang tao at simula ng kanilang magawa ang pagkakamali at pagkakasala, ay hindi na nakakaharap at hindi na nakakausap ng tao na mukhaan ang ating Panginoon Diyos. At yan nga ay dahil sa kasalanan. At yan ay makikita natin sa aklat ng Isaiah 59 verse 2 na kung saan ay pinaghihiwalay ng ating kasamaan tayo at ng ating Panginoong Diyos. Subalit bagaman na hindi natin nakikita ang ating Panginoong Diyos, meron namang mga patunay na malinaw at maliwanag na nagsasabing mayroong Diyos. Ngayon po ay meron lamang po tayong tatlong pag-aaralan tungkol sa pagpapatunay na meron pong Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay na ito na atin pong sinasamba. Ang una po na atin pong pag-aaralan ay the intuitive idea of God. Ano po ang intuitive idea of God? Ito ay ebidensya na talagang merong Diyos dahil kahit saang lupalop ka pumunta dito sa ating sanlibutan, kahit saang sulok mga magilid po namin tagapakinig, ay meron silang pagkakilala o merong Diyos na kinikilala. Yan po ang isang bagay kung bakit tayo ay naniniwala na merong Diyos na siyang ating sinasamba. Ang pangalawa ay ang argument reason. Sa argument reason, meron lamang po tayong dalawang pag-aaralan. Yung number 1 ay yung cosmological at ang number 2 ay ang teleological. Ano po itong dalawa na ito na atin pong pag-aaralan? Ang cosmological, ito po ay isang termino na kung saan ang lahat ng bagay ay pinagmulan. Walang makakapagsabi na yung cellphone o yung computer ay walang taong gumawa at bigla na lamang umutlaw. Isang halimbawa dito, ikaw ay nakakita ng isang magandang bahay at samantalang minamasdan mo yung bahay na yon, ay mapapasa-isip mo ba o iyo bang iisipin na itong bahay na ito nangyari lang sa kanyang sarili at walang gumawa dito? Dahil ang cosmological
ay ang lahat ng bagay ay may pinagmulan. Kagaya nga po ng tinatawag nating computer. Halimbawa, ikaw ay naglalakad sa isang dalampasigan. Maaga ka pang naglalakad at sa iyong paglalakad, nakakita ka ng isang bakas. Nakita mo yung bakas ng tao. At yung bakas ng tao na yon ay medyo papunta kung saan ka rin patungo. Kaya ikaw ay nagmamasid, tinitingnan mo kung saan na yung tao. Bakit ganun ang ating ginagawa? Ito'y dahil na tayo, kapag nakakita ng bakas, ay hindi natin iniisip, yung bakas na yan ay mutlaw lamang. Hindi po ganun, kundi bagkos, naniniwala tayo na kaya merong bakas ay dahil merong dumaan doon sa dalampasigan. Kagaya po namin nung bata po kami. Kami po ay nag-aalaga ng kalabaw. At kapag nakawala po yung kalabaw, hindi po namin tinitingnan yung mga kung ano pa mang lugar, kundi sa pasimula doon sa pinanggalingan ng kalabaw, hahanapin namin yung bakas. Sapagkat kung saan naroon yung bakas, kung saan patungo yung bakas, nandoon yung kalabaw. Dahil hindi pwedeng magkaroon ng bakas kung hindi doon pumunta yung kalabaw. Nauunawaan na po ninyo mga kapatid na yung ating mundo na kinalalagyan ngayon ay hindi nagmula sa tinatawag nating Big Bang. At yan ay maunawaan po natin na lubos na ating pag-aaralan pa sa mga susunod na araw yung tungkol sa tinatawag nating creation. Subalit ngayon pong gabi ay isa lamang yan nagpapatunay na meron Diyos. Ano naman yung tinatawag natin na teleological? Ang teleological, ito po yung tungkol sa design. Ano po? Yung design. Alam niyo po ba na ang ating katawan ay napakagandang pagkadesenyo? Ito ay dahil sa merong Diyos na lumalang. Dahil kung wala pong lumalang sa ating katawan, mahirap na ito po ay magkakaroon ng ganitong kagandang disenyo. Halimbawa, paniniwalaan natin yung tungkol sa tinatawag nating evolution o yung tinatawag nating Big Bang na merong sumabog at nagkaroon ng sanlibutan. Subalit, napakahirap ito unawain dahil nga sa tinatawag nating design ng mga bagay. Ang atin pong katawan, ang atin pong ilong, halimbawa na, bakit hindi po napunta sa likod? Bakit hindi napunta sa ulo? O hindi, bakit ito ay hindi napalagay na pabaliktad? Yung ating mata, yung ating pong tainga, bakit para bagang yung tainga natin ay talagang napakagandang design na ito po ay magkapares? Paano kung yung isang pares ay nandito sa kabila at yung isang pares ay nandito naman sa ating pong balikat? Hindi pat napakasama ng disenyo na yan. Subalit dahil sa tinatawag nating merong nag-design ng lahat ng bagay na ito at nang maging ng ating katawan na ang wika ng Panginoon ng nilalang niya ng tao ay ganito sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Hindi ba't napakaganda na tayo'y nilalang ng Diyos at tayo ay kawangis ng ating Panginoon Diyos? Na ang ibig sabihin lamang, hindi po tayo biglang umutlaw, hindi tayo biglang nagkaroon na lamang ng tao na lumalakad, kundi merong disenyo. Ganito ang sinasabi ng Diyos sa aklat ng Roma 1, versikulo 20. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang madahilan. Sa kadahilanan na ating nakikita, yung disenyo ng sanlibutan ay malayong malayo
sa isang bagay na paniwalaan na ito ay nagmula lamang sa tinatawag nating single cell. Subalit kapag iyong titingnan, saan nga ba magmumula yung single cell kung totoo man? Kaya hanggang ngayon, yung tinatawag nilang evolution theory at yung tinatawag nilang Big Bang theory ay hindi pa napatunayan at ito ay tunay na hindi pa pwedeng paniwalaan. Ang isa pang ebidensya kung bakit naniniwala tayong meron Diyos ay yung tinatawag nating patotoo mula sa banal na kasulatan. Kagabi ay napag-aralan natin na ang banal na kasulatan ay totoong aklat at salita ng Panginoon Diyos. At ngayon ay titingnan naman natin ano ang patotoo ng banal na kasulatan tungkol sa Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagka-Diyos. Ganito po ang nasusulat sa aklat po ng Deuteronomy 6 verse 4. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos ay iisang Panginoon. Nakasulat sa banal na kasulatan na meron Diyos at ang ating Diyos ay nag-iisang Panginoon. Ganito pa ang wika sa aklat ng Isaiah 45 versikulo 5. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Binabanggit ng banal na kasulatan na ang ating Panginoon Diyos ay iisa at liban sa Kanya ay wala ng ibang Diyos. At dahil dito, marami ang sumasapantaha at maraming nag-iisip na nagsasabi na ang Diyos Ama lamang at wala na yung Diyos Anak at wala rin ang Diyos Espiritu. Sa ganitong bagay, ay kanilang pinapaunawa sa tao na ang paniniwalang Trinity ay ang tatlong Diyos. Subalit, ang paniniwalang Trinity ay hindi gayon kundi iisang Diyos na may tatlong persona. Paano natin mauunawaan ang iisang Diyos na may tatlong persona sa banal na kasulatan? Sa aklat ng Genesis ay merong binabanggit tungkol sa lumalang ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Genesis 1 verse 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Genesis 3 verse 22, sinabi ng Panginoon Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin. Pansinin sa banal na kasulatan, ang salitang natin at atin. Ito'y nagpapahiwatig na merong iisang Diyos, subalit may persona na kasama sa paglalang ng sanlibutan. Kaya kung ating papansinin, ito'y pinapaliwanag na merong tatlong persona sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Napansin mo ba yung singular in nature na pangalan? Subalit ito ay kinakailangan gawin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon nakikita na po natin na ang Diyos ay iisa, subalit merong tatlong persona. Ganito pa po ang isang patotoo sa banal na kasulatan sa aklat po ng Korinto. Ikalawang Korinto 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikiisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ilan lang yan sa mga talata na nagpapahiwatig na mayroong nag-iisang Diyos, subalit mayroong tatlong persona, na ito ay walang iba kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Ang ganitong pananaw ay maunawaan pa natin sa isang talata na nagpapakita na kapag sinabing isa, ay hindi talaga nag-iisa, kundi mayroong persona, subalit sila ay iisa lamang na tinatawag ng banal na kasulatan. Halimbawa ay si Adan at si Eva, nang sila'y kinasal ng ating Panginoon, nang sila'y pinagsama ng ating Panginoon Diyos, ano ang sinasabi
ng ating banal na kasulatan. Genesis 2 verse 24, kaya't iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at pumipisan sa kanyang asawa, at sila'y nagiging isang laman. Sa talata, makikita mo yung nagiging isang laman. Subalit kapag nakita mo, halimbawa ako at yung asawa ko, kung bibilangin, sino man ang magbilang, ang kalalabasan, dalawa. Subalit, sa mata ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos sa ang lalaki at babae ay nagiging isang laman sa diwa, gayon din ang tinatawag nating pagka-Diyos na merong tatlong persona sa iisang pagka-Diyos. Ngayon ay uunawain natin kung bakit natin tinatanaw, kung bakit natin pinaniniwalaan na ang Diyos Anak o si Jesucristo ay kasama sa pagka-Diyos. Gayon din ang Santong Espiritu at gayon din ang Diyos Ama. Ito ang mga bagay na atin pong patuloy na tatalakayin at pag-aaralan sa gabi pong ito. Subalit bago yan, atin munang tingnan yung kautusan ng Panginoon sa banal na kasulatan na ito ay nakasulat sa aklat ng Exodus 20 verse 3. Ganito ang wika ng banal na kasulatan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya? Bagaman marami ang tinatawag nating monotheistic na kanilang sinasabi na iisa lang ang Diyos at yan ang Diyos Ama at hindi Diyos si Jesus Christ at gayon din hindi Diyos ang Espiritu o kung kaya naman ay merong nagsasabi na si Kristo ay Diyos subalit maliit na Diyos, dito ay maaaring magkaroon sila ng kasalanan lalo na kung hindi nila paniniwala ang Diyos si Kristo dahil sila ay gumagawa rin ng pananalangin ng pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Subalit ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya'y nakaranas ng pagsamba, bagamat siya'y nakaranas ng paglilingkod ng mga anghel, ay hindi sila nagkasala dahil si Kristo ay merong kalagayang pagka-Diyos. Ganito po ang sabi sa aklat po ng Mateo 2, versikulo 11. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamangyan at mira. Isa lamang yan sa talata na kahit na sanggol pa ang ating Panginoong Hesus ay sinasamba na. Meron pa rin mga talata na si Kristo ay sinasamba kahit na siya ay malaki na, subalit hindi niya sinaway ang mga pagsambang ito. Ganito ang sabi sa aklat ng Juan, versikulo 9, 37. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya ay nakita mo na. Siya ay nakikipag-usap sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako. At siya ay sumamba sa kanya. Mapapansin mo sa talata, doon sa kwento sa aklat po ng Juan 9, simula 37-38, yung konteksto na yon, ay wala man lamang pagbabawal ng Panginoon. Bakit siya sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo? Dahil siya kasama doon sa kadyusan. Ito pa ang isang talata na ating makikita sa aklat ng Mateo 4, versikulo 9. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, hambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito ay iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Nakita mo na ang dapat lamang paglilingkuran ng tao at dapat sambahin ay ang Diyos lamang. Subalit, bakit si Kristo ay pinaglingkuran ng anghel? Dahil siya ay may kalagayang Diyos. Ilan lamang yan sa mga talata na nagpapatunay
na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sa susunod na mga pag-aaral, mga kapatid, mga kaibigan po namin, ay patuloy pa nating ipagdidiinan ang bagay na yan tungkol sa ating Panginoong Hesus, tungkol sa banal na Espiritu. Subalit ngayong gabi ay titingnan pa natin yung mga ilang bagay tungkol sa pagkapantay-pantay ng tatlong persona sa iisang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Paano tayo makakatiyak na ang ating sinasamba ay Diyos? Ito ay merong mga katangian na sa Diyos lamang makikita at sa Kanya lamang matatagpuan. Merong ilang bagay na ating pag-aaralan tungkol sa katangian ng pagka-Diyos. Number 1, Creator o manlalalang. Walang duda ang Diyos Ama ay manlalalang. Yan ay nakasulat sa aklat ng Isaiah 42 verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, ang Panginoon na lumikha ng langit at nagladlad ng mga iyon, siyang naglatag ng lupa at nagmula rito. Siya ay nagbibigay ng hininga sa mga tao nito at ng espiritu sa kanila na nagsisilakad dito. Maliwanag na ang Diyos Ama ay manlalalang. Gayon din naman ang Diyos Anak na mababasa sa talata na ganito ang wika sa aklat ng Juan 1, versikulo 1 at 3. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Malinaw lamang na ang berbo o ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at siya rin ay manlalalang. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na yan ay makikita sa versikulo 14 ng Juan. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Malinaw na ang salita na kasama ng Diyos ay nagkatawang tao at walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesus ay kasama sa kadyusan. Nag-iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Ganito naman ang sinasabi tungkol sa banal na Espiritu. Sa aklat ng Job 33 verse 4, ang Espiritu ng Diyos ang sa akin may lalang at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Malinaw na ang Espiritu ng Diyos o ang Espiritu Santo ay isa ring manlalalang sang-ayon sa talata. Kung kaya, ang tatlong persona na ito ay manlalalang o creator. Ang pangalawang bagay upang makatiyak tayo na ang ating sinasamba ay Diyos ay ang isang likas na siya'y nakakaalam ng lahat ng bagay. Upang matiyak natin ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu kaya ay alam ang lahat ng bagay. Ganito ang mababasa natin sa banal na kasulatan. Proverbs 15 verse 3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. Malinaw na ang Diyos Ama, kahit saan ka magtungo, ay alam niya ang ating ginagawa. Alam niya ang lahat ng bagay. Kung kaya, ang Diyos Ama ay walang duda kasama sa tatlong persona na pagka-Diyos. Ngayon ay titingnan naman natin, alam ba ng Panginoong Diyos o Panginoong Jesucristo ang tungkol sa mga bagay-bagay sa ating mga tao? Ganito ang sabi sa banal na kasulatan. Mateo 9 verse 4. Ngunit palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Ay sinabi niya, bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Tunay sa ganitong kalagayan ay makikita natin at nalalaman natin na ang Panginoong Jesucristo ay merong katangian ng pagka-Diyos. Gayon din naman ang Santong Espiritu na ganito naman ang sinasabi sa banal na kasulatan.
Unang Korinto 2, versikulo 10. Ngunit ang mga ito ay pinapahayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Malinaw sa talatang ito na ating ibinigay na ang Diyos ay omniscient. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Isa pang bagay upang tayo makatiyak na ang Diyos na ating sinasamba ay tunay na Diyos ay ang tungkol sa tinatawag nating omnipotent o makapangyarihan sa lahat. Walang duda ang Diyos Ama ay makapangyarihan sa lahat. Gayon din ang Diyos Anak at maging ang Diyos Espiritu. Ganito ang mga talata na ating mababasa sa banal na kasulatan. Genesis 28 verse 3. At naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay pasaganain at paramihin, upang ikaw ay maging isang malaking bansa. Matthew 28 verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Psalms 139 verse 7. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ikaw ay umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sion, ikaw ay naroon. Ang mga talatang iyan ay nagpapatunay lamang na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu ay magkasama sa tatlong persona, subalit iisang Diyos. Kaya magiliw po namin tagapakinig, ilan lamang yan na mga patunay na atin pong binasa at ating napag-aralan. Meron pa tayong dalawang bagay na dapat alamin at makita sa katangian ng pagka-Diyos. Ang isa pang bagay ay ating dapat malaman na ang Diyos natin sinasamba, siya ay tinatawag na eternal o walang hanggan. Ganito ang makikita natin sa tatlong talata tungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Deuteronomy 33 verse 27. Ang walang hanggang Diyos ay isang kanlungan, at sa ibabay ang walang hanggang mga bisig, at kanyang palalayasin ang kaaway sa harapan mo. At sinabi, puksain. Isaiah 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay ipapanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Hebrew 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Sa talata ay nabasa natin at nakita natin na ang Diyos Ama ay walang hanggan, ang Diyos Anak ay walang hanggan, ay gayon din naman ang Diyos Espiritu ay walang hanggan. Kung kaya walang duda na ang ating pinaglilingkuran Diyos at sinasambang Diyos ay tunay na Diyos. Panghuli, upang tayo'y makatiyak na ang Diyos na ating sinasamba ay tunay na Diyos, siya ay tagapagligtas. Ganito ang sabi sa mga talata upang patunayan na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu ay tunay na Diyos dahil sila ay tagapagligtas. Matthew 28 verse 19, kaya't paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ikalawang Korinto 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Gawa 4:11. Itong si Jesus ang batong na tinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaligtas. Roma 8:11. Ngunit kung ang Espiritu niyong bumuhay na muli kay Jesus ay nanatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Tunay ng ating Panginoon Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ay siyang tagapagligtas sang-ayon sa mga talata na ating nabasa. Ngayon pong gabi, tayo po ay merong patuloy na garantiya sa ating kaligtasan. Meron tayong garantiya sa ating paglalakbay na ang Diyos Ama, ang Diyos ay naghihintay sa atin doon sa langit na bayan na kung saan ay nagnanasang makasama tayo. Minamahal niya tayo. Maaaring marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. Maaaring masasabi natin, mahal kaya tayo ng Diyos dahil sa mga problema at suliranin. Subalit makakatiyak tayo na tayo'y minamahal ng Diyos. Ganito ang sabi at wika ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan. Sa aklat ng Jeremiah 31 verse 3. Iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya't pinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Mga mahal na kaibigan, kapatid, ang Diyos ay umiibig sa atin. Minamahal niya tayo ng walang hanggang pag-ibig. Kaya kung tayo maglilingkod sa Diyos, ibigay na natin ang buong puso natin sa Kanya. At sa Kanya lamang tayo magtiwala. Ganito ang sabi sa aklat ng Proverbs 3 verse 5. Sa Panginoon ay buong puso ka magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kaibigan, tunay, sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Alam mo ba na tayo ay mga makasalanan? Subalit kahit na hindi natin hiningi, kahit hindi natin hiniling sa Diyos ang bagay na Kanyang iparanas sa pag-ibig sa atin, gayon pa man minamahal niya tayo. Ganito pa ang sabi sa banal na kasulatan, mahal naming kapatid, mahal naming kaibigan. Sa aklat ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid po namin, ang paghihirap po natin sa sanlibutang ito ay pangsamantala lamang kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon Diyos, kung tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya, kung tayo ay patuloy na sasampalataya sa Kanya. Dahil mahal tayo ng Panginoon Diyos, kinakailangan natin ibalik ang pag-ibig natin sa Kanya. Ang tao ay merong dapat gawin sa ating Panginoon Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan ay ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso natin. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Siya ang lumalang sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng garantiya ng kaligtasan. Kaya kaibigan, ang tanong, kaya ba natin ibigin ng Diyos sa buong puso natin at buong kaluluwa natin at ng buong lakas natin? Kaibigan, naalala mo pa yung isang kwento na nagsasaysay kung paano nag-aalalay ang Panginoon. Ito yung kwento ng tungkol sa footprint in the sand. Doon sa kasaysayan ay makikita natin na merong isang taong naglalakad sa dalampasigan. At habang siya ay naglalakad, kaibigan, nakakakita siya ng dalawang bakas sa dalampasigan. Bagamat nag-iisa lang siya, sinabi niya sa kanyang sarili na ako ay hindi nag-iisa, kundi kasama ko ang Diyos na naglalakad sa dalampasigan. Subalit mayroong isang mahigpit na pangyayari sa kanyang buhay, na anupat ito ay nagbibigay sa kanya ng kalungkutan. At isang araw, habang malungkot na malungkot, siya ay naglakad muli sa tabi ng dagat, sa tabi ng dalampasigan.
doon sa buhanginan at nakita niya na nag-iisa na lamang yung bakas. Kaya siya ay napasigaw, Panginoon, bakit sa panahon na ako'y masaya, ikay lumalakad na kasama ko? Bakit ngayon na ako'y malungkot, ako'y nag-iisa na lamang sapagkat nag-iisa ang bakas? Subalit, samantalang kinakausap niya ang Diyos sa kalawakan, na gusto niyang sabihin sa Panginoon Diyos, nasaan ka, Panginoon, sa panahon na ako'y nagdurusa? Ay merong nagsalita na kanyang narinig ang isang wika, Anak, hindi ka nag-iisa. Kasama kita. Ako'y kasama mo. Ang bakas nakikita mo ay hindi na dalawa. Ito'y hindi patunay na iniwanan kita. Dahil ang bakas na nag-iisa ay hindi mo bakas, kundi ang aking bakas. Kaibigan, kung meron kang suliranin, kung nabibigatan kang lubha sa mga problema, lumapit ka sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangalupaypay at lubhang nabibigatan, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mahal namin kaibigan, ang Panginoon ay talagang magbibigay sa atin ng kaunawaan, kapahingahan kung tayo lalapit sa Kanya. Yan ang isang pahiwatig sa aklat ng Mateo 11:28. Siya naghihintay sa atin, kumakatok sa ating puso na ating pagbuksan. Ano kaya ang ating tugon ngayong gabi na napakinggan mo na iniibig ka ng Diyos? Na siya ay tunay na Diyos at walang ibang lumalang ng sanlibutan ito kundi siya lamang. Siya ay kumakatok ngayon na ang sabi niya sa aklat ng Revelation 3:20, makinig ka, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. Nais ng Diyos na tayo makasama. Nais ng Diyos na tayo makasalo. Kaibigan, ang dapat natin gawin sa ating buhay, buksan ang ating puso sa Diyos. Buksan ang ating isipan sa Diyos. At papasukin natin siya sa ating buhay. Kung ang iyong pasya ngayong gabi ay papatuloyin ang ating Panginoon Diyos, isang magandang bagay na ating ginawa. Pagpalain tayo ng may kapal.